Sine-challenge ko sa inyo, hanapin nyo nga ng isang Kadiwa Center kung makita nyo. At kung makakabili kayo ng bigas dyan. Kasi sinabi ni Speaker Romualdez na ibaba nila yung bigas sa 29 pesos. Dahil daw sa dami ng mga Kadiwa Center. Ngayon, inamin ni Marcos, palpak at korap ang Kadiwa system. Kasi it turned out, 50 pesos pa lang ang bentahan ng ng bigas. 50 pesos per kilo. Wala na nga tayo nakikitang, andito ako sa Zamboanga ngayon. Umiikot ako dito sa Zamboanga. Wala ako ni isang Kadiwa Center nakita sa palengke. Wala. So, ganun rin, bago umalis na Manila, sa rest house ko sa Rizal, wala rin ako nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, sa anong panig kayo ng Pinas naroroon ng mundo. Ibinabati ko po kayong lahat at sumaating muli ang pagpapala para sa araw na ito. Itong pinarinig ko sa inyo na audio, actually video ito, kaya lang di makapiright tayo, kaya yun na lang audio pinarinig ko sa inyo. Numero unong binabatikos ko rin ang vlogger nito dahil nga yung kanyang mga content madalas. Kasi hindi naman siya talaga kumbaga independent siya. Kumbaga pag may problema yung sa Duterte, tinitira niya yung Duterte. Pag may problema si Marcos, tinitira niya yung Marcos. Hindi siya katulad ng ibang vlogger na siyempre narin na nga yung mga nalalaman natin na yung bayaran, yung mga troll, mga ganun. Pero ito, hindi ito, itong vlogger na ito. At ito yung kinote ko sa kanyang vlog na ito. At medyo, hindi naman sasabihin mo porke ba may mga ganun sinasabi, pinapaboran ko na yung vlogger na ito. Hindi ganun. Pagkus nakita ko sa kanyang pagtalakay na ito yung katotohanan sa mga nangyayari ngayon at kung ano itong ginagawa talaga ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at kung paano ito nakaka-apekto sa mga ordinaryong Pilipino na apekto ng napakataas na presyo ng bilihin ito. At naisip ko nga na ibahagi ko rin sa inyo yung mga bagay na sinasabi nito na re-reaction ko rin naman. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, bago tayo tuluyang pumalaot sa ating malalim na talakayan, i-subscribe niyo po muna ang Kitong Himpilan, Makatang Tambay po. At yung munting kalimbang dyan, pakisindot-tutin mo lang para kung sakaling bago akong upload, sure, papanood mo na po ito. Tuloy natin to. Sa Quezon City, wala rin ako nakita sa Don Antonio Heights, Commonwealth Quezon City. Sa kondo ko sa Pasay, nung bumisita kami doon 2 months ago, wala rin kami nakita. Ito, totoo ito sinasabi niyang ito. Kung may kadiwa man, ay sa mga pinapakita lang ito marahil sa press. O kaya kung halimbawa in fairness, pero siguro nung una, talagang masinsin ito o kaya desidido rin talaga ito na pinapalaganap. Pero kumbaga ningas baong ito nga nangyari. Kahit nga dito sa amin, kahit nung kasagsagan nilang ipinapatupad ito, wala naman ditong kadiwa sa amin. Kaya nga naghahanap kami ng murang bigas. Sa kanila lang pala yun yung may kadiwa. Dito sa amin wala. Eh di nga kami. Kumbaga kung ano yung 70 ang kilo, doon kami nagtsatsaga. Walang kadiwa dito at ito. Katulad na sinasabi ng vlogger na ito, kahit daw sa Zamboanga, tagaroon talaga siya, may bahay siya doon. Kahit may probinsya sa Rizal, may bahay din siya doon. At mismo sa Maynila, mayroon din siya sa Pasay, mayroon din siya sa Quezon City. Wala naman daw kadiwa talaga. Kadiwa Center. Wala. Kahit yun sa Baras, Rizal, wala rin. Wala. And yan, tinatanong ko sa inyo, meron na ba kayo nakita? Wala.
Yun pala, hindi lang pala siya wala. At nandyan lang sa press release, either sinasabotay si Marcos or niloloko si Marcos o niloloko na tayo ng Marcos government or sila Martin Romualdez. Dito ako lubhang nasagi sa sinasabi niya ito. May katotohanan talaga ito. Na kumbaga parang lumilitaw dito na pinaparitingan lang si Pangulong Bongbong Marcos ng mga ginagawa. Ginagawa di umano ng kanyang mga tao. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga yun ang nangyayari. Puro press release lang. So itong katibayan, itong resibo, ito ang pangloloko. I used to be in the business of propaganda. Pero wag naman sana when it involves paghihirap ng mga mahirap na taong bayan. Lolokohin mo, mahirap na nga, lolokohin mo. Sabi mo, 29 pesos ang presyo ng bigas, yung pala 50. Lalo na tayo na talagang nakakaranas nito. Eh, piso, 2 piso nga, nangangarimahan tayo maghanap ng bigas, makamura lang kahit ganun halaga. Tapos ito ang kanilang ginagawa. Ang press release nila, 29 ang kilo sa kadiwa. Pero pag bumili ka pala, 50 pa lang nagiging binta nila. Pakinggan natin and then we will make our comments. Si President Marcos na ito mismo, ha? Hindi ako yan. Kino-confirman lang niya yung parati natin discuss na palpak yung kadiwa system na yan. And I'll tell you why mamaya. Hindi ko alam yan dahil ang kadiwa pinagbibili natin, sinek ko nga pinagpapabili tayo, ang binibenta natin ng bigas is 29 pesos. Kaya hindi ko alam yung 50 pesos, baka hindi sa amin galing yun, baka sa ibang source yun. Oo. Hindi, kasi kadiwa 29 pesos ang presyo namin. Magaling talaga. Ibig sabihin pa niya, meron sigurong ibang kadiwa. Nagiging kakompetensya ng kadiwang center na ginagawa niya. At ang sabi nga niya, 29, tapos sasabihin 50 ang kilo. Tinatanggi niya, pero hindi ganun ang katotohanan nangyayari. Magaling sa President. Para ko sa inamin na ni President mismo na ang supposedly 29 pesos na bigas ay binebenta sa 50 pesos. Pregnant with meanings and implications ito. Isa. Lutang si Marcos. Lutang. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa bansa. Hindi talaga naintindihan ni Marcos ang nagaganap sa kanyang administrasyon, sa kanyang pamahalaan. Bagkus, kung ano lang yung sabihin ng mga nakapaligid sa kanya, katulad nga nito ni Speaker Romualdez. Saka yung di umano'y nag-i-exercise ng power dyan sa Malacanang. Yun lang ang pinapaniwalaan nito. Hindi yung talagang katotohanan na siyang tumuklas kung ano na talaga yung nangyayari sa kanyang gobyerno. Pangalawa, weak leader siya. Niloloko siya ng mga tao down the line. Antay Duterte itong vlogger na ito, pero ngayon sumasang-ayon siya sa sinabi noon ni dating Pangulong Duterte na weak leader talaga si Marcos. Siya ngayon pa lang niya natutuklasan ito. Pero si Duterte noon pa niya alam ito. Sinabi na nga niya nung nangangampanya pa lang ito si Marcos. Pangatlo, sumobra yung foreign travels niya. Hindi niya alam, ang akala niya na 29 pesos na bigas na binibenta sa kadiwa, 50 na pala. Pang-apat, sinasabotahe si Marcos. Kakabiyahe, wala na talaga siyang nalalaman tuloy dito sa totoong problema ng kanyang pamahalaan, ng kanyang gobyerno. Kung paramihan lamang ng travel ang pag-uusapan ng bawat Pangulo. At yun nga, sa dami, talagang nakaligtaan na niya. Yung talagang mas mahalaga na dapat sana ay narito lang siya sa kanyang bansa. At hindi yung kung saan sa lupalop ng mundo nagpupunta at nagkukubli dun sa kadahilanan na para humanap ng mga mag-i-invest, ng mga magninegosyo dito sa ating bansa. Dito niya itinatago
yung kanyang mga dahilan para bigyang hustisya yung walang hinto ng pagbabiyahe sa iba't ibang bansa. Mga korap na mga bata siguro ni tambaloslos. Panglima, ninanakaw ang pera. Kaya this is a case of graft and corruption. Kung ang gobyerno bumili ng bigas na pwede ibenta ng 29 pesos, ibebenta mo ng 50 pesos, wow! 21 pesos kada kilo ang tongpats. Ibig sabihin, sa halip makatulong dun sa mga mahirap na mga mamay na naghahanap ng murang bilihin, lalo na ng bigas, sila pa yung kumita. Dahil ang pagkaalam nga nila, lalo na si Marcos, 29. Tapos ibinibinta pala dun sa Kadiwa, 50. 21 nga naman yung kanilang magiging tubo ron. Ang ganda ng tinalakay ng vlogger na ito. Kahit madalas critical sa akin ang mga content niya. Kasi nga, ang masyado malisyoso, madalas yung kanyang mga title ba, yung kanyang mga caption, para mapanghamon. Kumbaga, ungat nilalagay niya ng mga question mark sa huli. Pero talagang kitang-kita mo na may mali siya talagang ginagawa niya. Kaya naging sa akin ang vlogger ito. Pero sa ngayon, sumasang-ayon ako dito sa kanya. Talagang may katotohanan ito. Si Marcos, lutang. Si Marcos, weak leader. At si Marcos, pinapaikot talaga ng mga tao niya nang nakapaligid sa kanya.